Habang ang karamihan sa mga retail investors ay abala sa pagsubaybay sa pang-araw-araw na ingay ng market, mga meme coins at mga panandaliang chismis ng mga influencers, mayroong isang malaking bagyo na nabubuo sa ilalim ng global financial system. Isa pong dambuhalang pagbabago na tinatawag ng mga eksperto bilang the greatest financial reset in history. Kapag pinag-usapan po natin ang financial reset, marami po ang natatakot. Marami ang nag-iisip na ito ay pagbagsak ng ekonomiya. Ngunit para sa mga taong nag-aaral ng macroeconomics, liquid funds at regulasyon, ito ay hindi isang krisis. Ito po ay isang massive migration ng capital. At sa gitna ng dambuhalang migration ito, may isang digital asset na patuloy na itinuturing na pinakamahalagang piyesa sa bagong grid. At yan po ay walang iba kundi si XRP. At ayan po ang sabi po sa ating balita dito ngayon kay Times Tabloid ay ayon kay finance coach, XRP would play a major role in the greatest financial reset. Ayan, ang paniniwalang ito ay hindi na po bago. Ito ay isang paninindigan na nananatiling matatag mula pa noong taong 2022. Sa kabila ng lahat ng legal na labanan, takot sa market at mga panandaliang pagbaba ng presyo. Bakit may mga investors na tumatangging bitawan ang kanilang posisyon sa kabila ng matinding volatility? Bakit itinuturing itong si XRP bilang pinakamalaking porsyento sa portfolio ng mga seryosong educators? Yan dahil ang tunay na kayamanan ay hindi nakukuha po sa pagsunod sa emosyon ng karamihan, kundi sa pag-unawa kung paano binabago ang riles, yan, or daan ng global money. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang malalim na dahilan kung bakit sa XRP ang nakikitang sasalo sa bagong financial system. Yan, simulan po natin sa halimbawa ng lumang riles ng trend. Upang maintindihan po natin kung bakit kailangan ng isang financial reset, ay kailangan muna nating tingnan ang kasalukuyang sistema ng pagpapadala ng pera or money transfer sa buong mundo. Partikular po ang sistemang SWIFT na ginagamit ng mga bangko sa loob ng ilang dekada. Upang mas madali po natin itong maunawaan ay isipin po natin ang isang lumang riles ng tren. Noong unang panahon, kung gusto mong magpadala ng kargamento mula sa isang bansa patungo sa kabilang panig ng mundo gamit ang tren, dadaan ito sa magkakaibang bansa na may magkakaibang sukat ng riles. Pagdating sa unang hangganan, kailangang ihinto ang tren, ibaba ang lahat ng kargamento, ilipat ito sa panibagong tren na babagay sa riles ng susunod na bansa at dadaan sa mahabang inspeksyon. Paulit-ulit itong gagawin sa bawat border na madadaanan. Ang prosesong ito ay matagal, magastos at nangangailangan ng maraming tauhan sa bawat istasyon at may malaking tsansa na may mawala o masirang kargamento. Iyan po ang eksaktong sitwasyon ng cross-border payments ngayon sa ilalim po ng traditional na system. Kapag nagpadala ka ng dolyar mula sa Amerika patungo sa Pilipinas o Europe, ang pera mo ay hindi lumilipad ng instant. Gumagana ito sa pamamagitan ng mga intermediary banks o mga middleman. At ang pinakamalaking problema ay ang mga bangkong ito ay kailangang mag-maintain ng mga tinatawag na nostro at saka vostro accounts. Ito ang mga pre-funded accounts na naglalaman ng bilyong-bilyong dolyar na nakatago lang sa iba't ibang bansa para lamang masigurado na may liquidity o pondo kapag nagpadala ng pera. Isipin po ninyo mga ka-crypto, trilyong dolyar sa buong mundo ang nakatali, nakatigil at hindi po nagagamit para sa paglago ng ekonomiya dahil lamang sa lumang reles ng finance. Sa aking opinyon, ito po ang dahilan kung bakit ang mga retail investors na nakatitig lang sa presyo araw-araw ay nawawalan ng pasensya. Hindi nila nakikita ang friction o ang bigat ng problema ng mga bangko. Ang teknolohiya ng Ripple at ang on-demand liquidity or ODL ay dinisenyo para magsilbing universal track
o ang perpektong riles na hindi nangangailangan ng pagpapalit ng tren sa bawat border. Sa pamamagitan ng paggamit kay XRP bilang isang bridge asset, ang isang bangko ay hindi na kailangang magtago ng bilyong-bilyong dolyar sa mga foreign accounts. Ang dolyar ay gagawing XRP sa loob ng 3 segundo, ililipat sa kabilang panig ng mundo at ibabalik sa local na pera nang walang kahirap-hirap. Ang trilyong dolyar na dating nakatali po sa Nostro accounts ay biglang mapapakawalan sa market. Ito ang tunay na kahulugan ng liquidity efficiency. Kapag naunawaan mo ang aspetong ito, maiintindihan mo kung bakit ang utility na ito ay hindi mapapantayan ng mga simpleng espekulasyon. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang tungkol sa macroeconomic filters laban sa market noise. Sa kasalukuyang takbo ng finance ngayong taong 2026, napakadaling ma-distract. May mga araw na makakabasa ka ng balita na may bagong cryptocurrency na mas mabilis o mas sikat. Ngunit ang disiplinadong investor ay gumagamit po ng tinatawag na macroeconomic filters. Ibig sabihin, hindi po sila nakikinig sa mga sabi-sabi. Ang tinitignan nila ay ang 4 na pangunahing haligi dito. Yan po ang macroeconomics, liquidity flows, regulations at saka cross-border payments. Ayan. Ayan po ang 4 na kanilang tinitignan. Kapag ginamit mo ang mga filter na ito, makikita mo na ang malalaking wealth transfer sa kasaysayan ng mundo ay hindi po nagaganap sa loob ng isang gabi. Nangyayari ito kapag ang lumang sistema ay hindi na kayang suportahan ang bigat ng modern economy. Ang kasalukuyang global debt, yan, or pandaigdigang utang ay nasa pinakamataas na antas. At ang pangangailangan para sa mas mabilis na pag-ikot ng pera ay hindi na lamang isang opsyon. Ito po ay isang emergency para sa mga central banks. Sa aking opinyon, ang pananatili po sa isang position mula pa noong taong 2020, lalo na noong mga panahon na sa XRP ay bumagsak sa 0.17 dahil po sa demanda ng gobyerno, ay nangangailangan ng higit pa sa simpleng lakas ng loob. Nangangailangan po ito ng malalim na pagsusuri o analysis. Noong mga panahong iyon, marami ang nagpanic sell dahil ang nakita lang nila ay ang panandaliang takot. Ngunit ang mga investors na tumingin sa macro structure ay alam na ang legal na kalinawan ay ang huling pader na kailangang tapatan ni XRP. Ngayon po taong 2026 ay nakikita natin ang unti-unting katuparan ng pagsusuring iyon. Ang mga emotional na traders ay laging bumibili sa itaas at nagbebenta sa ibaba dahil ang kanilang decision ay driven ng adrenaline. Ngunit ang smart money ay gumagalaw po batay sa logic ng system integration. Kung ang isang asset ay nakadikit po sa pundasyon ng cross-border payments, ang bawat pagbaba ng presyo ay hindi po senyales ng pagkatalo. Ito po ay itinuturing ng mga seryosong investors bilang major accumulation window. Ang disiplina ay ang kakayahang panatilihin ang iyong paningin sa layunin kahit na ang paligid ay puno ng kaguluhan. Ang isa pong malaking aspeto na nagpapatatag sa kwento ni XRP ay ang kasalukuyang estado ng regulasyon. Matapos po ang matagal na pakikipaglaban sa US SEC o ang US Securities and Exchange Commission na nagsimula pa noong taong 2020, sa XRP ay nagkamit ng isang bagay na sadyang ipinagkakait sa ibang mga digital assets. At yan po ay walang iba kundi ang tinatawag na legal clarity. Sa ilalim ng batas sa United States, sa XRP ay opisyal na kinilala na hindi isang security pagdating sa mga sales or benta nito sa mga pampublikong mga exchanges. Habang ang mga project ngayon pong taong 2026 ay nahaharap pa rin sa banta ng mga biglaang regulasyon, pagbabawal at mga demanda mula sa mga regulatory bodies, sa XRP ay malayang nakakalakad sa loob ng institutional space. Hindi lang ito limitado sa Amerika. Ang mga rehiyon gaya po ng Europe sa pamamagitan ng MiCA framework,
Singapore, United States at saka United Arab Emirates ay naglatag na ng malilinaw na alituntunin para sa mga digital assets na konektado sa payment infrastructure. Ngayon sa aking opinyon, ang legal na kalinawan ay ang siyang pinakamahalagang armor o kalasag para sa mga institution. Ang mga malalaking bangko, pension funds at mga gobyerno ay hindi kailanman maglalagay ng trilyong dolyar sa isang teknolohiya na pwedeng ipasara ng gobyerno kinabukasan. Kahit gaano kabilis ang isang blockchain, kung may regulatory risk ito, hindi ito hahawakan ng Wall Street. Dahil si XRP ang siyang may pinakamalinaw na status sa ngayon, ito ang nagiging default choice para sa mga financial institutions na gustong pumasok sa tokenization at saka cross-border settlements. Ang regulatory clarity na ito ang nag-aalis ng takot sa panig ng mga korporasyon. Kaya kapag tinitignan natin ang pangmatagalang pananaw, ang legal na tagumpay na ito ang naglalatag ng semento sa daan patungo sa institutional na pag-ampon or adoption. Ito ay isang competitive advantage na hindi basta-basta makukuha ng ibang mga bagong cryptocurrency sa loob ng maikling panahon lamang. Sa pag-unlad or development ng technology, ang usapin po sa finance ay lumalawak na patungo sa mga central bank digital currencies or CBDCs at maging sa tokenized real-world assets or RWAs. Ang mga central banks sa buong mundo ay hindi na nagtatanong kung gagamit pa sila ng blockchain. Ang tanong na lang nila ngayon ay kung anong blockchain ang gagamitin nila para pagdugtungin ang kanilang mga digital na pera. Dito na po pumapasok ang konsepto ng tinatawag na interoperability. Ang mundo ay magkakaroon ng daang-daang magkakaibang CBDC. May digital dollar, digital euro, digital yen at saka iba pa. Kung walang isang neutral na tulay na magdudugtong sa mga magkakaibang network na ito, ang sistema ay mananatiling watak-watak. Ang architecture ng XRP Ledger ay binuo upang maging ang neutral at bukas na tulay na may kakayang mag-settle ng mga transactions sa pagitan ng iba't ibang jurisdiction sa loob ng ilang segundo. Sa aking opinion, ang pag-unawa po sa papel ni XRP bilang isang tulay para sa mga CBDC ay ang susi para makita natin ang malaking larawan. Maraming kritiko ang nagsasabi na ang mga bangko ay gagawa po ng sarili nilang private blockchain. At totoo po iyan. Ang JP Morgan ay may sariling network. Ang mga central banks ay may sariling system. Ngunit ang nakakaligtaan ng mga kritiko ay ang katotohanan ng isang pribadong blockchain ay hindi po pwedeng direktang pumasok sa network ng kalabang bangko ng walang neutral intermediary. Dito papasok ang pangangailangan sa isang open source, decentralized asset na walang pinapanigang bansa o institution. Sa XRP ay hindi po nakikipagkompetensya sa mga bangko. Ito ay nagbibigay ng solusyon sa kanilang interoperability problems. Ang pag-iral ng mga bagong consumer products at mga pakikipagtulungan sa mga dambuhalang institution sa labas ng bansa ay patunay na ang greed ay unti-unting ikinakabit. Ang kwento po rito ay hindi tungkol sa kung aling coin ang mas sikat sa social media, kundi kung aling network ang may pinakamalalim na ugat sa global infrastructure. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang mga kritisismo at ang laban sa kompetisyon. Yan, upang maging balanse po ang ating analysis, kailangan din nating tingnan ang mga argumento ng mga kritiko. Yan po ay ang tinatawag na conviction investing o ang pamumuhunan po yan batay sa malalim na paniniwala ay laging may kaakibat na pagsubok. Ang isa sa mga pangunahing puna kay XRP ay ang matinding kompetisyon. Ang mga traditional na financial tech companies at ibang malalaking crypto projects ay nagtatayo rin ng kanilang sariling enterprise payment systems. Bukod dito, ang issue ng escrow holdings ng Ripple ay patuloy po na nagiging paksa usapan ng debate sa community. Ang regular po na pagpapakawala or paglalabas ng supply mula sa escrow para suportahan po ang operasyon at ang ecosystem development ay nakikita po ng ilan bilang isang centralizing factor na maaaring pumigil sa mabilis na pag-angat ng presyo sa maikling panahon.
Sa aking opinyon, ang mga kritikong ito ay may valid na punto naman kung ang titingnan mo lang ay ang short-term tokenomics. Yan, short-term tokenomics. Ngunit kung ang iyong pananaw ay nakatutok po sa macroeconomic scale, ang pagkakaroon ng isang korporasyon gaya ni Ripple na may bilyong-bilyong pondo para punduhan ang paglago ng ecosystem ay isa po itong bintahe. Hindi po ito isang kahinaan. Ang pagtatayo ng isang global network ay nangangailangan ng kapital. Ang mga traditional na bangko ay hindi po makikipagtulungan sa isang grupo ng mga hindi kilalang developers. Gusto nila ang isang lehitimong kumpanya na may pananagutan, may customer support at may sapat na liquidity para i-back up ang kanilang mga transactions. Ang kompetisyon ay palatandaan na ang market na kinabibilangan ng XRP ay totoong may malaking halaga. Kung walang nakikipagkompetensya, ibig sabihin ay walang pera sa industriyang iyon. Ang katotohanan na sa XRP ay nananatiling isa sa mga nangungunang digital assets sa loob ng mahigit isang dekada. Sa kabila ng lahat ng pressure ay patunay ng katatagan ng market structure nito. Ang panganib ay laging kasama sa anumang pamumuhunan or pag-i-invest. Ngunit ang panganib ng hindi po paglahok or pagsali sa susunod na financial evolution ay mas mataas para sa mga nagnanais ng pangmatagalang kalayaan sa finance. Or financial freedom. Sa kabuuan, ang ideya po ng isang greatest financial reset ay hindi po isang kathang-isip o spekulasyon lamang. Ito po ay isang natural na resulta ng pagtanda at pagkabali ng lumang riles ng finance. Ang sistemang SWIFT, kasama po ang trilyong dolyar na nakatali sa mga nostro accounts, ay unti-unting papalitan ng mga sistema na may kakayahang mag-ayos ng transaction sa loob ng ilang segundo at may halos libreng bayad. Ang pananatiling disiplinado sa ating investment thesis sa kabila ng ingay at emosyon ng publiko ang nagtatakda ng pagkakaiba sa pagitan ng speculator at isang tunay na investor. Sa XRP, kasama po ang regulatory clarity nito sa buong mundo, ang lalim ng pagkakabuo nito sa cross-border liquidity network at ang kakayahan nitong magsilbing tulay para sa mga CBDC ay patuloy na nagpapakita ng mga katangian na kinakailangan para sa susunod na henerasyon ng global finance. Lagi po nating tandaan na ang edukasyon sa ekonomiya at ang pag-unawa sa mga cycle ng capital ang ating pinakamabisang sandata. Kaya wag po tayo magpadala sa panandaliang takot gamit ang ating sariling research at lagi pong maging handa sa pagbabago ng takbo ng mundo. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood.